Hi Virgo, mid-June 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages. Ano bang ganap? Ano bang parating? Anong mensaheng gabay sa inyo ng baraha bago pa man matapos ang ilang araw o linggong ito ng Hunyo para sa mga Virgo na nakikinig ngayon? Message hopefully will be straightforward hanggat maaari. May pagkakataon lang na napapahaba dahil sa daming nais iwan ng baraha. Pero Virgo, mid-June, mid-month, ayan na, of 2024. Mid-June, ayan na. Nagtalo na sila. The Wheel of Fortune. Okay, may ilang cards dito. The Judgment card. The Eight of Swords. Sa isahin natin, di pala siya kita doon. And the Moon. The Chariot actually. Sama pa ba lang? Sa camera kasi hindi siya kasha. Nasama natin to. Sige. Dito ka na lang. Sa gitna. The Chariot. Ito, unahin na natin. Maring ito ay may patungkol sa ilang biyahe. Movement. So, mas practical, meron po bang travel right now? Kahit sa simpleng isipan, pagpaplano ito, Virgo, mid-June 2024. Maaring sa mas practical pa, meron bang inaayos ang ilan? Travel visa ba ito? Travel documents? Passport, ganyan. Anything related to travel or international agenda, pwede rin naman po. The Wheel of Fortune ay narito. Ito yung parang gusto nyong marating na purpose, destiny, judgment card. May ilang pagliwanag dyan na pagliwanag na kailangan yung yakapin. Could be about a new place, new direction, new possession, new relationship. May ilang bago. Okay, so maybe isang reminder na yakapin nyo itong ilang pwedeng pagbabago na dumating sa inyong buhay. Anytime soon, or ngayon pa lang, ito na ang umaangat eh. Sabi ko nga kahit sa simple plano pa lang po ito, ideya. Andito po. Ayan, pinapantay natin. Masyado pa lang mababa. Narito ang alas sa inyo ngayon. Suportado kayo ng universe, the Wheel of Fortune. Pero yan ay, ito, medyo fleeting. May mga pagkakataon, di ba, umiikot ang buhay. Nasa taas, nasa baba. Minsan nata-traffic, the chariot, kalesa po yan. Ayan. And may patungkol yan sa inyong mga emosyon, pamilya, yung ilang pangarap na meron kayo sa pamilya, na may kaugnayan sa travel, pwede rin. Napakalawak po niyan. Or pagdating sa career, the moon is here. May pagka-intense. Kumbaga, maalihan dito yung inyong kagustuhan din talaga or kusang aangat na ito talaga patungo sa inyo. Kasi andito po ang matatawag nyong destiny and purpose. Judgment card ay narito. Possible for some of you na merong anything ganap. Mapa-business man ito or family. Napa-mekos-mekos na po ang munsya. Anong oras na kasi? Tayo po ay live na live. Time check, 1:30 a.m. Pero, merong pwedeng may kaugnayan sa ibang bansa. Or sabi ko nga, kahit over the net lang ito guys, na very normal na ngayon, anything related international, pwede po, halimbawa, andito kayo sa isang kumpanya. Ayan. Maring merong someone dyan na umangat kung saan kayo itong mag-represent ng inyong company. Yung ganun lang naman. Or may kaugnayan sa family. Sabi ko nga, na may kaugnayan sa ibang bansa, may parating na balita, blessing, or good news. Claim natin yan. Merong opportunity po. Depende na yan kung nasaan, sabi ko nga, yung gusto nyo pang makita, mapuntahan, or even matutunan sa buhay. Ito lang, iwas lang kayo kasi nga, sabi ko nga, yung agos ng buhay, ups and downs. Gumagalaw tayo. Minsan, hindi natin, kumbaga, hindi lagi smooth yung transaksyon or komunikasyon, relasyon, sitwasyon, porosyon.
Okay, yakapin mo lang din ito. Hindi laging maayos ang daloy ng buhay. Pero yakapin mo lang ito. Lalo kung andito talaga yung willingness, andito yung puso mo, yung matatawag mong purpose, papunta ka dun. Gaano man kabagal yung datingan para sa'yo minsan. Kumbaga yung progreso. Pero dun ka pupunta. Iwasan mo ang maging neka. The Eight of Swords ay narito, stay positive. The Moon, umaangat yung halo-halong emosyon, merong takot, baka hindi, or walang oportunidad. Paangatin mo yung judgment, yung pagkaklaro sa'yo, yung pagkawasto, as long as andito naman ang iyong puso. Umaandar ka. Okay, I mean, tinutulungan mo lang din ang iyong sarili na mabigyan ng pag-aksyon ang mga bagay-bagay na iyong iniiwanan ng prioridad ngayon. Then, tuloy lang. Okay? Eight of Swords, medyo may pag-aalinlangan the Moon. Minsan kinakabahan o napapangunahan kayo nung hindi lang kaba pero takot sa sitwasyon na ayaw natin. Trust your intuition. Okay? Na meron kayong control dito. Kayo ang may hawak ng anong tawag dito? Manubela ng inyong sasakyan. Kayo ang driver, guys. Laban lang. Minsan, kailangan nyo lang talagang makaramdam ng pagka-traffic or kabagalan. Minsan, kailangan nyo lang mag-pause para mag-recharge or magpagasolina. Ayan. Diba? Kailangan natin yon. Parte yun ng buhay. Pero huwag kayong sumuko. Dahil meron tayong nakikitang bago. At ito nga po yung matatawag nyong tunay nyong mission pa or patuloy na purpose sa buhay. Other messages, Wheel of Fortune, the Moon, the Judgment card. This is about renewal, rebirth, the Chariot, family. Why I'm getting a message? Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, Virgo, pero kung andito ang hangarin nyo. At ang ilan ay patuloy na nagiging negative yung resulta. Ito, again, kung nilulook forward nyo naman na ito, why not? Maaring merong baby blessing for some of you. Meron nang magpa-positive. Hindi po isang medical, professional health advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero meron tayong magandang posibilidad na nakikita. Maaring merong mag-add or mag-add up na bagong miyembro sa pamilya. Kung hindi ito sa inyo mismo mag-apply kasi at the center of your coins, Virgo, umangat ang the Chariot. So, maaring something ito related sa family. Okay, something na andito na yung destiny, parating siya. Merong kaliwanagan. Or other indication, kung meron na kayong kids, maaaring pag-alayan nyo lang din sila ng extra care or attention mid-June. Kumbaga, sila tong bibigyan nyo ng prioridad. Or kailangan nyo marinig ito ngayon, natutukan ang mga bata. I mean, paglaanan ng oras. Spend quality time with your loved ones. Para sa inyo ngayong mid-June 2024, Virgo.